our beloved Boss Mike Cervera. Tinabla ng isang constitutionalist ang usapin ng government reset. Nako. Bukod sa labag ito sa batas, hindi raw ito ang tamang panahon sa pagpapalit ng liderato. Correct. Dapat bigyan ng pagkakataon si PBBM na ayusin ang issue ng korupsyon. Ito ang iginiit ni 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Yan. Sa On Point ng Billionario News Channel, sabi ni Ascuna na hindi illegal ang manawagan ng resignation ng mga opisyal. Pero hindi raw ito dapat gawin ng Pangulo sa ngayon. Correct. If he does so, it will, I think, destabilize the situation. After all, he was the one who exposed the flood control scandal. He's apparently doing the proper steps to take action so that the culprits will be given justice. Dagdag ni Ascuna, Eto ngayon, mga kababayan ko Buti pa, oy, mga bobong DDS, makinig kayo sa matalino. Ulitin ko lang, mga bobo, mga tanga, mga mangmang na DDS, makinig kayo sa matalino. Chief Justice ito. Sige nga, siya na mismo nagsasabi, Tapos pinipilit nyo yung mga sarili nyo, mga bobo kayo. Kung ito kasing mga DDS, sino ba kasing mga pinakikinggan ninyo? Si Maharlika, si Banat Bay, sino pa? Yung mga grade 2 lang daw yung tinapos. Yung mga tumitira daw ng minor de edad. Yung mga yung mga nagmamakdo habang nakikita daw yung binti ni sino ba yon? Di ba? Yung isang taga-Amerika na babae. Binti pa lang mga kababayan nakikita, nagmamakdo na di ba? Kita nyo yung mga itsura. Paano kayo matututo mga kung yan yung mga pinanonood nyo mga inan sa ganito kayo makinig, abangan ninyo. Yung mga tao, katulad ng mga Chief Justice, ganon. Mga mahihina na nga ulo nyo, bobo na kayo. Pinakikinggan nyo, yung katulad nyo pa ring bobo. Ano matututunan ninyo? Ayun, kay Arling kayo manggi. Ayop na yan. Binti pa lang nakikita Binti pa lang mga kababayan, nagmamakdo na. Ayop. Diba? Simple lang. Ganito lang simple lang mga DDS, makinig kayo sa sasabihin ko. Pakinggan yung maigi itong sasabihin ko. Kapag sumama ka sa 5 bobo, pang-6 ka. Ganon. Diba? Pag sumama ka sa mga matatalino, sa 5 matatalino, pang-6 ka din. Ganon. Pang-6 ka. Pag sumama ka sa mga successful na mga negosyante, mga tao, pang-6 ka rin kung 5 yan. Di ba? Putik yung mga sinasamahan nyo, tambay sa kanto. Yung sinasamahan nyo, walang ginawa, kundi mag-rally lang mag-rally doon sa Liwasyang Bonifacio. Grabe. Tatangan nyo talaga, tatangan nyo. Tuloy. Eto na, si Ascuna na nagsasabi na bigyan ng pagkakataon. At siya na nga yung nagsiwalat ng lahat. Kayo, anong gusto nyo? Ano pinapanood nyo? Si Dado? Sino pinapanood nyo? Si Dado?
Si Maharlika, si Banat Bay, ganon. Sino? Si Libayan. Putik na yan, si Libayan, ililigaw kayo niyan. Oo. May sariling, lakad. Oo, ganon. Sige tuloy. Unconstitutional ang panukalang People's Transition Council. It would violate the oath to defend and protect the Constitution. Yan. It's the official stake, especially the President, Vice President. Yan. Ipaliwanag naman ni Ascuna kung kailan maaaring mangialam ang AFP. There is a provision that the military, the armed forces of the Philippines, is the protector of the people and the state. On that basis, some quarters maintain that in case of a crisis, the armed forces of the Philippines can intervene. And like that, there's a gap. Let's say there's no law as to who will act as president in case of there's no president, no vice president, no speaker, no Senate president. The military might fill the gap. I would call it the tribune of the people. Base kasi sa konstitusyon, So yun naman pala. dapat magkaroon ng batas na magtatalaga ng magsisilbing pangulo sakaling wala sa apat na pinakamatataas na opisyal ang posibleng maging acting president. Pero hanggang ngayon, wala pa ring naipapasa ang ganitong batas sa Kongreso. So walang batas. Kaya yung mga ginagawa ninyo, pagpaplano nyo ng hunta-hunta, huwag kayong magpauto dyan kung sino-sinong mga panot dyan. Retired Justice, walang lugar sa konstitusyon ang sinasabing civilian military junta. Sa gitna ng umano'y destabilization efforts, tukoy na rin daw ng DILG ang nasa likod nito. Nako, ayan na, mga kababayan ko. Tukoy na kung sino ang nasa likod ng nagpapabagsak at nagnanais sa pamamaraan ng military junta. Paano kayo ngayon yan? Hindi naman siguro si Poke to. Hindi naman siguro siya, Hindi. Narito ang agenda report. Sino yan? Sino? Ulit. Destabilization efforts, tukoy na rin daw ng DILG ang nasa likod nito. Nako, tukoy na daw ng DILG ang nasa likod ng destabilisasyon. At ito hong nagbabalak ng military junta. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Labag sa saligang batas ang civilian military junta. Giit ni retired Justice Antonio Carpio, malinaw ang line of presidential succession sa 1987 Constitution at ito ang dapat sundin. There is a succession in the Constitution that has to be followed. There is no place for a military civilian junta because that would be unconstitutional. Paliwanag ni Carpio, sa ilalim ng konstitusyon, hindi magkakaroon ng gap sa succession. Kanya kapag parehong nagbitiw sa pwesto ang presidente at vice-presidente, ang Senate President ang otomatikong uupo bilang acting president hanggang sa magsagawa ng eleksyon sa loob ng 60 araw. Kung maikli raw ang panahong ito para maghalalan, maaari itong palawigin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas. Umugong ang junta rumors sa kasagsagan na rin ng malawakang korupsyon na naungkat sa flood control scandal. Kahit si Senate Pro Tempore Panfilo Lacson, siya ay nakatanggap ng offer mula sa retired generals na sumama sa junta. At Nako, mga kababayan, kita nyo, meron talaga. Meron talaga yan, mga kababayan ko. Sila Porke at Captain Ray Balleros ang mga nag-iikot para dyan, sabi ni Ronaldo Pronda. Alaka. Ayan, para dyan sa military junta. Grabe, mga kababayan ko, pati pala si Ping Lacson. Abay, nire-recruit. Kay kanya naman tinanggihan. Pareho kasi sila ng pananaw ni Carpio. Sa gitna ng panawagang bawiin nila ang suporta sa kasalukuyang administrasyon, una na rin sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi makikinabang ang bansa sa anyay unconstitutional means na ito, lalo't ipit din ng Pilipinas sa territorial dispute laban sa China. Kung talagang gagawin po natin
Na. Yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari. Na. Na shortcut. No? Ang makikinabang lang dito is China. Aha. So kawawa naman ang Pilipinas. For us, Ah. ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Sa parte ng Philippine Coast Guard, wala raw silang natanggap na offer na bumaliktad sa kasalukuyang administrasyon. We are only 35,000 week. So we can create a dent in any political circus. So walang ganong nag-approach sa amin. We are insignificant in this scheme of things. Kahapon, ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na tukoy na nila ang mga nasa likod ng destabilization efforts. Nako, yan na. Sino-sino kaya? Magbanggit nga kayo ng pangalan kung sino. Sige nga ho. Magbanggit nga ho kayo ng mga pangalan na po pwedeng natukoy na ho ng DILG. Ano? Remolya! Sino-sino ba yan? Ilantad mo na yan, ilantad mo na yan. Hoy! Walang pinangalanan ng kalihim pero kabilang daw dito ang mga retired o semi-active politicians. Minomonitor na raw ito ng security at intelligence units at sa ngayon ay hindi cause for alarm. Para sa agenda. So wala yan mga kababayan, walang mangyayari dyan. So ngayon, inabot na natin ng 1 oras. Si Arnold Lopez, kanina pa nag-aantay, baka hindi pa nag-aalmusal. Si Mima, papunta na rin ho. Magmi-meeting ho kami. At imimit ko po si Mima kasi nga doon sa problema niya. Siya pang gugulpe, pambubugbog. Uy, mga lalaki, pwede ba makiusap sa inyo? Mga lalaki pwede ba makiusap? Pwede ba? Kung ayaw nyo na sa babae, kung hindi na ninyo makasundo, pwede ba wag nyong sasaktan? Palayasin nyo na lang. O kaya kayo umalis, lumayo kayo. Hindi yung paaabutin nyo pa na sasaktan ninyo. Makinig nga kayo Mga hinayupak kayo. Kasi alam nyo, mga kababayan ko, kahit na anong pangit ng ugali, kahit na anong bunganga niyan, kahit na sabihin nyo na pinakamasama na yung nagawa sa inyo. Ang tanong ko, anong silbi? Delia Sococo, thank you. Anong silbi nang sasaktan nyo pa kung lalayuan nyo rin naman? Anong silbi, di ba? Sige nga ho. Wala nang silbi yan, mga engot kayo. Simple, hindi nyo na makasundo. Kausapin nyo ng maayos. Baby, babe, o ano pa man, asawa, mahal, pangga, o di ba? Baka naman ganito, baguhin mo yung ugali mo kasi hindi ko gusto. O baka naman, hindi ko sinasadya na meron akong nagagawa na hindi mo nagugustuhan. Ganon, di ba? Tama, di ba? Mag-usap kayong dalawa. Ngayon, pag naulit-uli, wag na ho kayong tumatlo pa. Wala na hong pangatlo. Hindi ho po pwedeng tiisin ninyo. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan ho, mga kababayan, habang maaga pa, lumayo na kayo. Ang problema kasi kayo, karamihan sa inyo real talk to, mamen. Real talk to Karamihan kasi sa mga kayo rin, na magkakasintahan, para bang after kasi ng away, masarap ang bengbangan. Yun! Diba? Yan ang problema Parang iniisip nyo lagi yung ganun Hindi real talk yan. Yung bang pagka naggulpihan na, nag-away na, nagkatampuan na, nagkasakitan na, mga kababayan yung isa't isa, umaasa pa. Kung ganyan lang at ganyan din yung inyo, sabi ko sa inyo, huwag kayong dumepende. Sa pagkatapos ng away, bengbangan ang kasunod
Kung gusto nyo na lang din naman ng bengbangan, bakit kailangan pa mag-away, aber? Totoo. Yung bang yung bengbangan lang pala gusto ninyo. Bakit mag-aaway pa kayo? Pwede naman na, pag nagtatampo na yung isa, sabihin nyo, babe, pasok sa kwarto. Diba? Stop! Kanyo, paumpisa pa lang magsalita. Stop! Ganun. Diba? Hilahin nyo na sa kwarto, mga kababayan. Hilahin nyo sa kwarto. Diba? Hubaran nyo agad. Diba? Ganun dapat. Kaysa umaabot na nagkakasakitan kayo eh. Tapos, ayan, ang nangyayari tulad kay Mima. Diba? Pati mga gamit, ninakaw pa. Diba, mga kababayan? Mamaya, makatagpo kayo ng siraulo, kahit hindi ninyo namang ginahasa, sasabihin, ginahasa nyo. Tama? Tama ba? Paano ngayon yan? Halimbawa lang naman ito. Mamaya, kung si Mima ay maghabla, kung sinaltik yung ulo, halimbawa lang, at makakitaan ng probable cause na po pwede palang sampahan ng kasong rape yan. Kaya wag po kayong magkikipag-away sa babae. Ang babae ay siyang laging tama! Yun! Diba? Ang babae, siyang laging tama, kaya huwag na kayo makikipag-away. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Kaya nga si Jen, wala. Hindi kami nag-aaway. Okay na. So mga kababayan, nako, maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Opo, kita-kita po tayo mamaya. Kung pwede kong i-live kasama si Mima at yung abogado kung ano yung mga plano. Ano po? Alam nyo naman ako, tumutugon lang po ako sa mga panawagan. Tulad niyan, si Ballpoint. Hindi ko nga alam yun eh. Kasi after ng live ko, yung mga personal kong mga gawain naman yung aking ginagawa. So minsan wala na ho akong time na makichismis. Kaya, ayan, pag uwi, hanap ako ng topic. Yun, ganun lang. Hindi po ako nag-aaksaya ng oras sa mga chismis-chismis ng mga DDS. Minsan sisilip ako kung gusto kong matawa. Yan, sisilip ako sa GC namin. Doon maraming nakakatawa. May usapan doon mga kababayan na sinauna pa. Sa muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Our beloved Boss Mike Severa.